So kung kayo ay nakagat, kahit matagal na, pwede pa rin kayo magpa-vaccine. Lalong-lalo na kung walang simptomas. Kung kayo ay nakagat 3 years, 5 years, 10 years ago, ang pinaka-importante dyan ay kung naobserbahan nyo ba ang mga aso o pusa or kahit anong animal na nakakagat sa inyo. Dahil kung hindi nyo sila naobserbahan, let's say stray dogs, hindi nyo sila naobserbahan or biglang nawala, umalis sa inyo or biglang namatay within mula nung nakagat kayo hanggang 2 weeks. Basta hindi nyo sila naobserbahan, considered na yan as high risk ng rabies infection or rabies exposure. Ibig sabihin, counted na yan na possible merong rabies yung nakakagat sa inyo dahil nga hindi sila naobserbahan. Pero kung ang nakakagat sa inyo, let's say alaga nyo, merong anti-rabies vaccine, healthy naman, naobserbahan nyo, 2 weeks mula nung nakagat kayo, healthy naman, masigla naman, wala naman nangyari sa kanila, hindi sila naulol, hindi sila namatay, naobserbahan nyo na okay naman sila, ibig sabihin, low risk or low chance na meron silang rabies. That's why, ang pinaka-importante kapag kayo ay nakagat, lalong-lalo na hindi nyo maobserbahan, hindi nyo alam kung ano nangyari sa kanila after nila kayo makagat, treated or counted na yan na possible meron silang rabies, yun ang pinaka-importante na dapat magpa-inject kayo agad. Pero regardless, kapag kayo ay nakagat, ang pinaka-gold standard ay dapat magpabakuna. Pero may mga times na kailangan nyo lang obserbahan dahil meron man vaccine, alaga nyo naman at healthy naman sila. That's why kailangan nyo pa rin pumunta sa mga clinic, animal bite center at sila yung magsasabi, mag-a-advise sa inyo kung ano yung next na gagawin.